Sanay si Marga sa katahimikan ng mansyon. Sa labas, tila palasyo ang bahay ng mga Monteverde. Mataas ang gate, makinang ang mga ilaw, at tila walang bahid ng kahirapan. Pero sa loob, malamig, parang walang buhay. "Dito ka matutulog," sabi ng matandang kasambahay habang itinuturo ang maliit na silid malapit sa garden. "At tandaan mo, huwag kang masyadang magsasalita kay Sir Ivan. Ayaw niya ng maingay." Napahigpit ni Marga ang hawak niyang maliit na bag. "Opo, kailangan niyang trabahong iyon. May utang pa siya sa ospital ng kanyang ina at wala na siyang ibang matatakbuhan. Kahit ano papasukin niya, kahit pa ang sabi ng agency, mahirap alagaan ng lalaking iyon." Si Ivan Monteverde, bilyonaryo, gwapo, makapangyarihan, at bulag. Nabulag daw ito 1 taon nang nakalipas matapos ng isang aksidente sa kotse. Mula noon, naging malamig, supulado at halos halimaw sa lahat ng caregiver na humawak sa kanya. Pagpasok ni Marga sa silid ni Ivan, unang tumambad sa kanya ang lalaking nakaupo sa tabi ng malaking bintana. Nakaitim itong polo, maayos ang buhok, matikas ang pangangatawan. Kahit hindi nakakakita, ramdamang lakas ng presensya niya. "Bagong caregiver?" Malamig niyang tanong. "Opo, ako po si Marga." "Gaano katagal bago ka umalis? 1 araw? 2? O hanggang makuha mo ang unang sahod mo?" Napakagatlabi ni Marga. "Hindi po ako aalis hanggat kailangan ninyo ako." Bahagya siyang natawa. Walang saya. Lahat ng nagsabi niyan, umalis din. Lumapit si Marga para ayusin ang gamot sa maliit na tray. Pero biglang hinampas ni Ivan ang baso sa mesa. Nabagsak ito at nabasag sa sahig. "Lumabas ka. Masusugatan po kayo." "Hindi ako bata." "Hindi ko rin po kayong tinatratong bata." Kalmadong sagot ni Marga habang dinampot ang bubog. Sandaling natahimik si Ivan. Marahil hindi sanay na may sumasagot sa kanya nang hindi nanginginig. "Matapang ka," sabi niya. "Hindi po. Sanay lang po akong masaktan." Hindi alam ni Ivan kung bakit tumimo iyon sa kanya. May kakaiba sa boses ng babaeng yun. Malambing pero may bigat. Parang boses na minsan na niyang narinig sa gitna ng ulan, usok at dugo. Napahawak siya sa sentido. "Lumabas ka na," mas mahina niyang sabi. Tumayo si Marga. Bago siya tuluyang makalabas, napatingin siya sa malaking painting sa dingding. Larawan ni Ivan noong nakakakita pa siya. Nakangiti ito, ibang-iba sa lalaking nasa harap niya ngayon. Sa ilalim ng painting, may litrato ng isang babae. Maganda, sosyal, mapantuksong ngumiti. Si Camille, bulong ng kasambahay mula sa likod niya. Si Camille, ang babaeng iniwan si Sir Ivan noong nabulag siya. Hindi kumibo si Marga, pero may kakaibang kirot sa dibdib niya. Dahil sa sandaling iyon, hindi niya pa alam, ang babaeng iyon ang sisira sa lahat ng katahimikang pilit niyang binubuo. 3 araw pa lamang si Marga sa mansyon, pero kabisado na niya ang galit ni Ivan. 6:00 ng umaga, ang gamot. 7:00, ang ainusal. 8:00 ang therapy na lagi niyang tinatanggihan. At 9:00, sisigawan niya si Marga para umalis. Pero hindi umaalis si Marga. Tuwing ibinabato ni Ivan ng kutsara, tahimik niya itong pinupulot. Tuwing tinatanggihan nito ang pagkain, hinihintay niya itong humupa bago muling subuan. Tuwing sinasabi nitong walang kwenta ang buhay niya, sinasagot niya lamang ng, "Buhay pa po kayo." Ibig sabihin, may dahilan pa. Isang gabi, tinawag si Marga sa library. Naroon ang tiyuhin ni Ivan, si Don Ernesto, kasama ang abogado ng pamilya. "Marga," panimula ng matanda, "may malaking problema ang pamilya Monteverde." Napalunok siya. "Ano po iyon?" "May kondisyon sa huling habilin ng ama ni Ivan. Kailangang mag-asawa siya bago siya mag-35. Kung hindi, mapupunta sa ibang board members ang malaking bahagi ng kumpanya." Nanlamig ang kamay ni Marga. "Ano pong kinalaman ko roon?" Nagkatiginan ang dalawa. Kailangan ni Ivan ng asawa. Pansamantala lang. Isang kontrata.
1 taon, babayaran ka namin. Para siyang sinampal. Kasal po? Halos babulong ng tanong. Hindi tunay na relasyon. Legal na arrangement lang. Bakit ako? Dahil ikaw lang ang hindi pa niyang pinapaalis. Napayuko si Marga. Ang perang inaalok nila ay sapat para maoperahan ang kanyang ina. Sapat para mabayaran ng utang. Sapat para magsimula muli. Pero, kasal iyon. Hindi simpleng trabaho. Kinagabihan, si Ivan mismo ang kausap sa kanya. Alam mo na? Tanong nito mula sa dilim ng silid. Opo, tumanggi ka. Bakit po? Dahil hindi ako mabuting lalaki at hindi ako magiging mabuting asawa. Kontrata lang naman daw po. Sa papel, oo. Pero kapag suot mo na ang apelyido ko, hindi ka na makakalabas ng malinis. Napahawakan si Marga sa lumang kwintas na suot niya. Alaala iyon ng ama niyang namatay sa kahirapan. Bago ito pumanaw, may huling bilin ito. Anak, huwag kang matakot pumasok sa bahay ng mga mayayaman. Minsan, doon mo makikita ang katotohanang matagal nilang itinatago. Hindi niya iyon naintindihan noon. Ngayon, habang nasa mansyon siya ng mga Monteverde, unti-unti siyang kinakabahan. Tatanggapin ko po, sabi niya. Napalingon si Ivan. Baliw ka ba? Siguro po. Bakit? Hininga ng malalim si Marga. Dahil may kailangan din akong iligtas. Hindi na nagsalita si Ivan. Ngunit sa loob niya, may kakaibang takot na gumapang. Kinabukasan, habang sinusukat kay Marga ang simpleng puting damit pangkasal, dumating ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang bestida. Hindi ako makapaniwala. Papalitan mo ako ng isang caregiver? Napalingon si Marga. Si Camille. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marga ang babaeng minsan nang tumakas sa buhay ni Ivan. Ngulit ngayon ay bumalik para muling agawin ang lahat. Tahimik ang kasal. Walang engranding handaan, walang masasayang bisita, walang musikang pangarap ng bawat babae sa araw ng kanyang pag-iisang dibdib. Sa halip, ginanap iyon sa loob ng maliit na chapel ng mansyon, sa harap ng ilang abogado, kasambahay, at mga taong mas interesado sa pirma kaysa sa sumpaan. Nakasuot si Marga ng simpleng puting bestida. Hindi mamahalin, pero bagay sa kanya. Malinis, payak, at may kakaibang ningning. Sa tabi niya, nakatayo si Ivan, suot ang itim na Amerikana, hawak ang tungkod, at walang mabakas na emosyon sa mukha. Do you take Marga de la Cruz as your lawful wife? Sandaling natahimik si Ivan. Ramdam ni Marga ang paghigpit ng dibdib niya. Alam niyang kontrata lang ito, pero bakit nasakit pa rin ang maghintay sa sagot ng lalaking malinaw na ayaw sa kanya? I do, sagot ni Ivan. Parang bumao niyon sa puso ni Marga. Nang siya naman ang tinanong, halos hindi lumabas ang boses niya. I do. Pagkatapos ng seremonya, malamig na hinalikan ni Ivan ang noo niya. Hindi labi, hindi pisngi, noo. Parang pagpapakita sa mundo na tungkulin lang iyon, hindi pagnanasa o pagmamahal. Pero habang nakadikit ang labi nito sa balat niya, biglang napahinto si Ivan. Anong pabangugo? Tanong nito. Nagulat si Marga. Wala po, sabon lang. Kumunot ang noo niya. Amoy sampagita. Paborito po iyon ng nanay ko. Hindi na nagsalita si Ivan. Pero lalong gumulo ang kanyang dibdib. Sampagita, ulan, isang babaeng umiiyak habang tinatawag ang pangalan niya. Noong gabi ng aksidente, may babaeng yumakap sa kanya habang siya'y duguan sa kalsada. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil unti-unti nang dumidilim ang paningin niya. Ngulit na alala niya ang amoy, sampagita, at ang boses. Huwag kang susuko. Mabubuhay ka. Ang boses ni Marga ay kahawig ng boses na iyon. Sa resepsyon, biglang dumating si Camille. Lahat na patingin. Suot nito ang isang eleganteng itim na gown, tila dumalaw sa libing.
hindi kasal. "Congratulations, Ivan," sabi nito habang nakangiti. "Sana hindi mo pagsisihan ang pagpili sa babaeng hindi mo naman kilala." Tumayo si Marga pero hinawakan ni Ivan ang kamay niya. "Siya ang asawa ko ngayon," malamig na sabi ni Ivan. "Igalang mo siya." Nabigla si Marga. Kahit kontrata lang, ipinagtanggol siya ni Ivan. Ngunit gumiti lang si Camille. Lumapit ito kay Marga at bumulong. "Huwag kang masyadong masaya. Kapag bumalik ang paningin ni Ivan, ako pa rin ang hahanapin niya." Kinilabutan si Marga. Pag-alis ni Camille, napansin ni Marga ang isang lumang litrato sa hallway. Larawan niyon ng ama ni Ivan kasama ang isa pang lalaki. Napaatras siya dahil ang lalaking katabi ng ama ni Ivan sa larawan ay kamukha ng kanyang sariling ama. Hindi nakatulog si Marga ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang larawan sa hallway. Ang ama niya, si Mateo de la Cruz, nakangiti sa tabi ng ama ni Ivan. Parehong nakasuot ng business suit, parehong tila magkaibigan. Pero bakit hindi ito nabanggit ng kanyang ama? Bakit namatay itong mahirap, samantalang ang pamilya Monteverde ay patuloy na yumaman? Kinabukasan, habang inaayos ni Marga ang gamot ni Ivan, napansin nitong pahimik siya. "May problema ka?" sabi ni Ivan. "Wala po." Kapag nagsisinungaling ka, bumabagal ang galaw mo. Napakingin si Marga sa kanya. "Paano ninyo nalalaman? Kapag bulag ka, natututo kang makinig sa mga bagay na hindi napapansin ng nakakakita." Napangiti siya ng bahagya. "Nakakatakot pala kayo. Dapat lang." Ngunit nasira ang munting sandali nang pumasok si Camille sa silid nang walang paalam. "Ivan, darling," malambing nitong sabi, "may dala akong paborito mong kape." Tumigas ang mukha ni Marga. "Hindi ko kailangan," sagot ni Ivan. "Kailangan mo akong pakinggan, lalo na mayong may impostorang nakapasok sa bahay mo. Marga is my wife." "Contract wife," diin ni Camille. "At ako ang babaeng minahal mo." Napahinto si Ivan, tahimik. Sinamantala iyon ni Camille. Lumapit ito, inilapag ang kamay sa balikat niya. "Ako ang kasama mo bago ang aksidente. Ako ang naghanap sa'yo. Ako ang nagligtas sa'yo." Biglang nanlamig si Marga. Nagsisinungaling si Camille. Dahil 1 taon na ang nakakalipas, sa isang gabing malakas ang ulan. Pauwi si Marga mula sa ospital nang makita niya ang kotse ni Ivan na bumangga sa poste. Walang tao sa paligid. Siya ang tumakbo. Siya ang bumukas ng pinto. Siya ang humila ng dugo ang lalaki palabas habang umaamoy gasolina ang paligid. At bago siya mawalan ng malay dahil sa usok, hawak niya ang kamay ni Ivan. Pero kinabukasan, nang magising siya sa maliit na klinik, sinabi ng nurse na may mga taong mayayaman nang kumuha kay Ivan. Hindi na niya ito nakita. Hindi rin niya sinabi kahit kanino dahil natakot siyang madamay sa gulo. Ngayon, si Camille ang umaangkin sa kabayanihang iyon. "Hindi ikaw!" Hindi napigilang sabi ni Marga. Napalingon si Camille. "Ano?" Napahawak si Marga sa laylayan ng damit niya. "Wala." Lumapit si Camille sa kanya at marahang ngumiti. "Mag-iingat ka, Marga. Ang mga babaeng mahihirap na masyadong maraming alam, madalas nawawala." Nang makaalis si Camille, tinawag ni Ivan si Marga. "Bakit mo sinabing hindi siya?" Napatigil si Marga. "May alam ka ba tungkol sa aksidente ko?" Bumilis ang tibok ng puso niya. Bago siya makasagot, tumunog ang telepono ni Ivan. Si Dr. Reyes iyon. "Ivan," sabi ng doktor sa speaker, "may donor match na. Pwede na nating subukan ng operasyon para maibalik ang paningin mo." Napahawak si Ivan sa mesa at si Marga, imbes na matuwa, ay nakaramdam ng takot. Dahil kapag nakakita na si Ivan, baka si Camille ang unang lapitan niya. Mula nang nalaman ni Ivan na maaari na siyang operahan, nagbago ang hangin sa mansyon. Ang dating katahimikan ay napalitan ng pag-asa, kaba at mga lihim na hindi binibigkas. Si Camille ay madalas nang bumisita,
Minsan may dalang prutas, minsan may dalang bulaklak, pero lagi niyang dala ang parehong ngiti. Matamis sa harap ni Ivan, matalim kapag si Marga na ang kaharap. Kapag nakakita na siya, sabi ni Camille isang hapon habang nasa veranda sila, hindi na niya kakailanganin ng kamay mo para gabayan siya. Hindi sumagot si Marga. At kapag hindi ka na niya kailangan, dagdag nito, babalik siya sa babaeng bagay sa kanya. Kung kayo po iyon, bakit ninyo siya iniwan nung nabulag siya? Tahimik na tanong ni Marga. Natigilan si Camille. Saglit lang iyon, pero sapat para makita ni Marga ang galit sa mga mata niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Baka nga po, pero alam ko kung anong pakiramdam ng hindi iwan ng taong hirap. Itinaas ni Camille ang kamay, tila sasampalin siya, pero biglang tumunog ang boses ni Ivan mula sa pinto. Camille. Napaatras si Camille. Umalis ka na. Malamig niyang sabi. Ivan, siya ang... Umalis ka. Nang maiwan silang dalawa, tahimik si Marga. Akala niya pagagalitan siya ni Ivan, pero hindi. Lumapit ka, sabi nito. Lumapit siya. Hinawakan ni Ivan ang kamay niya. Mainit ang palad nito. Matatag. Pero may bahagyang panginginig. Nasaktan ka ba niya? Umiling si Marga. Hindi po. Marga. Napatingin siya sa kanya kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Kapag tayong dalawa lang, huwag mo akong tawaging po. Asawa kita. Napasinghap siya. Kontrata lang iyon. Alam ko. Kung alam mo, bakit? Dahil ayokong marinig na parang alipin kita. Tumahimik si Marga. May kung anong lumambot sa dibdib niya. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya si Ivan sa therapy, nadulas siya sa gilid ng carpet. Agad siyang nahawakan ni Ivan sa baywang. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi nakakakita si Ivan, pero ramdam niya ang hininga ni Marga, ang kaba, ang init, ang amoy ng sampagita. Takot ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Hindi. Kung ganon, bakit nanginginig ka? Hindi nakasagot si Marga. Dahan-dahang itinaas ni Ivan ang kamay niya at hinaplos ang pisngi niya. Para siyang nagbabasa ng mukha gamit ang daliri. Ang lambot ng mukha mo, bulong niya. Ivan, dahil ayoko, sabihin mo sa akin, ikaw ba ang babaeng nasa ulan? Nanigas si Marga. Bago siya makasagot, bumukas ang pinto. Nakatayo si Camille at nakita niya ang kamay ni Ivan sa pisngi ni Marga. Sa unang pagkakataon, hindi na kayang itago ni Camille ang galit. Dumating ang araw ng operasyon ni Ivan na mabigat ang langit. Mula umaga, hindi mapakali si Marga. Inihanda niya ang damit, gamot, papeles at lahat ng kailangan ni Ivan. Ngunit sa loob niya, may takot na hindi niya maipaliwanag. Bago dalhin si Ivan sa operating room, hinanap nito ang kamay niya. Nandyan ka ba? Tanong ni Ivan. Nandito ako. Kapag nagising ako, napatingin si Marga sa kanya. Ako ang una mong tatawagin, sabi niya. Ayokong boses ni Camille ang marinig ko. Napaluha si Marga pero pinigilan niya. Oo. Ngunit habang nasa waiting area siya, dumating si Camille kasama si Don Ernesto. May hawak itong papeles at pilit na ngiti. Marga, sabi ni Don Ernesto, kailangan mong umuwi muna sa mansyon, may kailangang ayusin sa kontrata. Pero nangako ako kay Ivan. Pamilya ang bahala sa kanya. Hindi siya pumayag, pero isang tawag mula sa ospital ng kanyang ina ang nagpahina sa kanya. May emergency daw, kailangan niya munang pumunta roon. Umalis si Marga nang mabiga ang loob, hindi alam na pakanaiyon ni Camille. Pagmulat ni Ivan matapos ang operasyon, malabo pa ang lahat. Puting liwanag, hugis, anino. Ngulit may isang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ivan, umiyak na sabi ni Camille.
Ako ito. Nandito ako. Marga? Paos niyang tawag. Humawak si Camille sa kamay niya. Ako ang nandito. Ako ang hindi umalis. Dahil mahina pa si Ivan, hindi niya agad naintindihan. Ang unang malinaw na mukha na nakita niya ay si Camille. Maganda, ang ayos, umiiyak na parang siyang naghintay ng matagal. Pagbalik ni Marga sa ospital, nakita niya si Ivan sa kwarto. Nakaupo ito, may bendahe pa sa mata, at hawak ni Camille ang kamay niya. Marga, tawag niya. Lumapit siya, nanginginig. Dahan-dahan ning tinanggal ng doktor ang bahagi ng bendahe. Bumukas ang mga mata ni Ivan. Malabo, pero nakikita na niya. Unang nakita si Camille. Pagkatapos, si Marga. Nanigas ang mukha niya. Hindi alam ni Marga kung ano ang nakita nito. Isang simpleng babae, pagod, walang ayos, luhaan. Malayo sa elegante at makapangyarihang Camille. Ivan? Bulong ni Marga. Ngunit nagsalita si Camille. Siya ang umalis habang nasa operasyon ka. Napatingin si Ivan kay Marga. May sakit sa mga mata niya. Umalis ka? Para siyang sinaksak. Ivan, bumalik ako. Ngunit sa isip ni Ivan, bumalik ang lahat ng pangako ng mga taong nang iwan sa kanya. Ayoko munang makita ka. Malamig niyang sabi. Napaatras si Marga. Si Camille naman ay lihim na numiti. Paglabas ni Marga sa ospital, bumuhos ang ulan. Hawak niya ang sinsing sa kanyang daliri habang inuulit sa isip ang sinabi ni Ivan. Ayoko munang makita ka. Hindi niya alam na sa loob niyang kwarto napahawak si Ivan sa dibdib. Dahil kahit nakita na niya ang mukha ni Camille, ang boses na hinahanap ng puso niya ay kay Marga pa rin. Hindi bumalik si Marga sa silid ni Ivan kinabukasan. Sa halip, umuwi siya sa maliit nilang bahay sa gilid ng lungsod, kung saan nakahiga ang kanyang ina sa luma ngunit malinis na kama. Anak, mahina nitong sabi, bakit parang umiiyak ka? Napaupo si Marga sa tabi niya. Pagod lang po ako. Tinitigan siya ng ina. Nakita mo na ba ang larawan ng ama mo sa bahay ng Monteverde? Nanlamig si Marga. Alam niyo nin po? Pumikit ang kanyang ina. Matagal ko nang alam na darating ang araw na mapupunta ka sa kanila. Bakit hindi niyo nin sinabi? Dahil ayokong kainin ka ng galit. Doon inamin ng kanyang ina ang lahat. Ang ama ni Marga, si Mateo de la Cruz, ay dating kasosyo ng ama ni Ivan sa unang kumpanya ng Monteverde. Sila ang magkasamang nagsimula ng negosyo. Si Mateo ang may hawak ng ilang mahahalagang plano, lupa at kontrata. Ngulit isang araw, inakusahan ito ng pandaraya. Nawalan sila ng lahat. Namatay si Mateo na dala ang sakit ng pagtataksil. Pero bago siya mamatay, sabi ng ina ni Marga, iniwan sa akin ito. Inabot nito ang isang lumang sobre. Sa loob ay may lumang dokumento, pirma at isang maliit na susi. Ang susi na iyan, paliwanag ng ina ni Marga, ay para sa safety deposit box. Naroon ang pruweba na hindi nagnakaw ang ama mo at may bahagi ka sa lahat ng pag-aaring itinayo ng Monteverde. Naninig ang kamay ni Marga. Siya pala ay hindi lang basta caregiver, hindi lang kontratang asawa. May dugo, pangalan at karapatan siyang matagal nang itinago. Samantala, sa mansyon, hinahanap ni Ivan si Marga. Hindi niya maamin pero simulang hindi ito nagpakita, tila mas dumilim ang mundo niya kahit bumalik na ang kanyang paningin. Nasaan siya? Tanong niya sa kasambahay. Hindi po namin alam, sir. Narinig iyon ni Camille at ngumiti. Baka kinuha na ang pera at umalis. Sabi ko naman sa iyo, Ivan, hindi siya naiiba sa iba. Tumingin si Ivan sa kanya. Ngayon, malinaw na niyang nakikita ang mukha ni Camille. Maganda pa rin, perpekto. Pero habang tinitignan niya ito, wala siyang maramdaman.
Samantala, kapag naririnig niya ang pangalan ni Marga, sumisikip ang dibdib niya. Kinagabihan, pinuntahan ni Ivan ang silid ni Marga. Wala na ang mga gamit nito. Ngulit sa ilalim ng unan, nakita niya ang isang panyo. May bordang maliit na sampagita. Biglang bumalik sa isip ni Ivan ang gabi ng aksidente. Duguan siya, umuulan, may babaeng nakayakap sa kanya. At sa kamay ng babaeng iyon, may hawak na kaparehong panyo. Napahigpit ang hawak ni Ivan. Marga, bulong niya. Ngunit sa kabilang dako, nakatayo si Marga sa harap ng safety deposit box. Nang mabuksan niya ito, nakita niya ang dokumentong babaguhin ng lahat. At sa pinakahuling papel, nakasulat, si Marga de la Cruz ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng Monteverde Holdings. Pagbalik ni Marga sa mansyon, hindi na siya ang dating babaeng tahimik na pumapasok sa likod ng bahay. Nakaputi siyang bestida, simple pa rin ngunit may dignidad. Sa kamay niya ang envelope na naglalaman ng mga dokumentong kayang magpabagsak sa mga Monteverde. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya yumuko. Nasa sala si Ivan nang dumating siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Marga ng malinaw sa ilalim ng liwanag. Hindi ito glamorous tulad ni Camille. Walang mamahaling alahas, walang marangyang ayos, pero may kakaibang ganda si Marga. Gandang hindi sumisigaw, pero tumatatak. Marga, mahina niyang sabi. Bumalik ako para tapusin ang kontrata. Sagot niya. Sumakit ang dibdib ni Ivan. Akala ko umalis ka na. Ganon naman po ang gusto ninyo. I was angry. Palagi naman po kayong galit. Tumahimik siya. Biglang pumasok si Camille. Nang makita si Marga, kumunot ang noon nito. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Tinignan siya ni Marga. Mas makapal ang mukha ng taong umaangkin ng kabutihang hindi naman kanya. Namutla si Camille. Napatingin si Ivan. Anong ibig mong sabihin? Ngulit bago makasagot si Marga, dumating ang abogado ng pamilya. Tinawag sila sa conference room. Doon inilapag ni Marga ang mga dokumento. Ang ama ko po si Mateo de la Cruz, sabi niya. Kasosyo ng ama ni Ivan at base sa mga papeles na ito, may karapatan ang pamilya ko sa kalahati ng kumpanya. Nagkagulo ang lahat. Tumayo si Don Ernesto. Imposible yan, peking dokumento yan. Kung peke po yan, sagot ni Marga, bakit may orihinal na pirma ng ama ni Ivan? Napatingin si Ivan sa papeles. Kilala niya ang pirma ng ama. Totoo yun. Marga? Bulong niya. Hindi ako pumasok sa buhay mo para manghutot. Sabi ni Marga, nangingilid ang luha pero matatag ang boses. Pumasok ako dahil kailangan kong iligtas ang ina ko. Pero ngayon alam ko na, ang pamilyang akala kong pinagtatrabahuan ko ang siyang dahilan kung bakit kami naghikahos. Tumayo si Ivan, lumapit sa kanya. Hindi ko alam. Pero ikaw ang nakinabang. Masakit yun pero totoo. Si Camille naman ay palihim na lumabas ng silid at tumawag. Kailangan nating pigilan si Marga. Kapag nagsalita siya tungkol sa aksidente, tapos na ako. Hindi niya alam, naiwan niyang bukas ang pinto. At narinig iyon ni Ivan. Isang linggo matapos bumalik si Marga, ginanap ang annual charity gala ng Monteverde Holdings. Dati hindi interesado si Ivan sa ganitong pagtitipon, pero ngayon kailangan niyang humarap sa publiko. Kumakalat na ang balitang may babaeng nag-aangkin ng bahagi ng kumpanya, at ang babaeng iyon ay asawa niya. Pumasok si Marga sa ballroom na nakasuot ng midnight blue gown na hiniram niya lamang sa isang designer na kaibigan ng kanyang ina. Walang inaasahang ganon siya kaganda. Tahimik ang buong bulwagan nang makita siya. Kahit si Ivan ay hindi nakapagsalita. Lumapit siya kay Marga. You look... Hindi bagay sa caregiver? Malamig niyang dugtong. Magamba, sagot niya. Napatingin siya rito, ngunit agad ding umiwas.
Sa gitna ng gabi, umakyat si Camille sa stage. Hawak nito ang mikropono at nakangiti sa mga bisita. "Tonight," sabi niya, "I want to honor the woman who stood by Ivan during his darkest days." Nagpalakpakan ng ilan. Napakunot ang noo ni Ivan. Nagpatuloy si Camille, "Ako po iyon. Ako ang babaeng nagligtas sa kanya sa aksidente. Ako ang..." Biglang tumunod ang isang audio mula sa malaking screen. Boses iyon ng babae mula sa lumang emergency call. "Please, may naaksidente. May lalaki sa loob ng kotse. Bilisan ninyo." Nanigas si Ivan. Boses ni Marga. Nagbulungan ng lahat. Namula si Camille. "That is fake." Umakyat si Marga sa stage. Nanginginig ang kamay niya pero malinaw ang boses. "Hindi ako magsasalita sana, pero pagod na akong panoorin kang angkinin ang katotohanang halos ikamatay ko." "Sinungaling ka!" sigaw ni Camille. Hinawi ni Marga ang buhok sa gilid ng leeg niya. Naroon ang piklat mula sa gabing nasunog ang bahagi ng kotse. "Ito ang marka ng gabing iyon," sabi niya. "Ako ang humila kay Ivan palabas ng kotse, hindi ikaw." Napalingon ng lahat kay Ivan. Si Ivan ay nakatayo, tila hindi nakakahinga. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang alaala. Ang sampaghita, ang boses, ang panyo, ang kamay na humawak sa kanya habang niaakala niyang mamamatay na siya. "Marga!" Basag ang boses niya. Ngulit bago siya makalapit, nagsalita si Camille. "Fine," sigaw nito. "Siya ang nagligtas. Pero mahal mo ba siya, Ivan? O naaawa ka lang?" Tumahimik ang ballroom. Tumingin si Ivan kay Marga. Gusto niyang sabihin ng totoo, na mahal niya ito, na matagal na. Pero bago niya mabuksan ang bibig, may lumapit na pulis sa pinto. May hawak itong warrant, hindi para kay Camille, kundi para kay Marga. Inakusahan siyang nagnakaw ng confidential company documents. At habang dinadala siya ng pulis, nakita niya si Camille na nakangiti. Malamig ang loob ng presinto. Nakaupo si Marga sa maliit na silid habang paulit-ulit na tinatanong kung saan niya ninakaw ang mga dokumento. Kahit ilang beses niyang sabihin na pag-aari iyon ng kanyang ama, hindi siya pinaniniwalaan. Sa kabilang banda, si Ivan ay nagngingit-ngit sa galit. "Withdraw the complaint," utos niya kay Don Ernesto. "Hindi pwede," sagot ng tiyuhin. "Sinisira ng babaeng iyon ang pamilya natin." "Asawa ko siya. Kontrata lang ang kasal ninyo." Sinuntok ni Ivan ang mesa. "Sa'yo, kontrata. Sa akin, hindi na." Nagulat si Don Ernesto. Doon niya unang narinig mula kay Ivan ang katotohanan. Mahal na niya si Marga. Hindi dahil iniligtas siya nito, hindi dahil asawa niya ito, kundi dahil nakita siya ni Marga noong pinakamadilim ang buhay niya at hindi ito natakot manatili. Pumunta si Ivan sa presinto, ngulit hindi agad siya pinayagang makita si Marga. Nang sa wakas ay makaharap niya ito, may salamin sa pagitan nila. "Marga," tawag niya. Hindi ito tumingin agad. "Bakit nandito ka?" tanong niya. "Para ilabas ka." "Bakit? Dahil naaawa ka?" "Dahil asawa kita." Napangiti siya ng mapait. "Ngayon mo lang naalala?" Napapikit si Ivan. "Mali ako. Pinaniwalaan ko sila. Pinaniwalaan ko si Camille. Pero alam ko na ngayon." "Anong alam mo?" "Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin." Tumulo ang luha ni Marga. "Hindi ko kailangan ng medalya, Ivan. Kailangan ko lang na minsan, pinili mo sana akong paniwalaan." Walang maisagot si Ivan. Bago matapos ang pag-uusap nila, may dumating na balita. Nawala ang ina ni Marga sa ospital. May kumuha rito. Nanlaki ang mata ni Marga. Si Camille. Agad kumilos si Ivan.
Ginamit niya ang lahat ng koneksyon para hanapin ang ina ni Marga. Ilang oras silang naghanap hanggang may dumating na mensahe mula sa unknown number. Kung gusto mong makita ang nanay mo, pumunta ka mag-isa. Huwag mong isama si Ivan. Hindi pinakita ni Marga ang mensahe sa pulis. Nang makalaya siya sa tulong ni Ivan, tahimik siyang umalis. Mulit alam ni Ivan ang kilos niya. Sinundan niya ito. Sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod, natagpuan ni Marga si Camille. Nasa wheelchair ang ina ni Marga, umiiyak, ngulit buhay. "Anong gusto mo?" sigaw ni Marga. Ngumiti si Camille. "Simple lang, lumayo ka kay Ivan, ibigay mo ang dokumento, at mawala ka." "Hindi!" Nagbago ang mukha ni Camille. "Kung ganon," sabi nito, "malalaman ni Ivan na hindi lang ako ang may kasalanan sa aksidente." Nanigas si Marga. Ang tunay na nag-utos patayin siya, bulong ni Camille, ay kadugo niya. Nakarating si Ivan sa abandonadong bahay bago pa tuluyang makaalis si Camille. Hindi siya nagpakita agad. Nakatago siya sa likod ng sirang pader, sapat ang lapit para marinig ang lahat. "Sabihin mo," matapang na utos ni Marga. "Sino ang nag-utos?" Tumawa si Camille. "Akala mo ba aksidente lang iyon? Si Ivan ang hahawak dapat ng buong kumpanya. Maraming mawawala ng kapangyarihan kapag nangyari iyon." "Si Don Ernesto," pabulong na sabi ni Marga. Ngumiti si Camille. "Matalino ka pala." Parang gumuho ang mundo ni Ivan. Ang tiyuhing nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong nagdesisyong kunin si Marga bilang kontratang asawa. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Biglang tumunog ang sahig sa ilalim ng sapatos ni Ivan. Napalingon si Camille. "Ivan!" gulat nitong sabi. Lumabas siya mula sa dilim. "Totoo ba?" Sandaling namutla si Camille, ngungit agad ding ngumisi. "Narinig mo na. Bakit mo pa tinatanong?" Lumapit si Ivan, galit na galit. "Pinatay ninyo sana ako." "Hindi ikaw ang target ko," sabi ni Camille. "Ang target ko ang kayamanan mo. At si Ernesto ang may plano." Umiyak ang ina ni Marga. "Anak, umalis na tayo." Ngunit bago sila makakilos, may dumating na mga tauhan ni Don Ernesto. Nagsara ang mga pinto, hawak nila ang baril. Hinila ni Ivan si Marga sa likod niya. "Matagal kang naging bulag, pamangkin," sabi ni Don Ernesto. "Akala ko nung bumalik ang paningin mo, mas madali mo nang makikita ang panganib. Nagkamali ako." "Tito!" "Ginawa ko ang lahat para sa kumpanya. Mahina ang ama mo, mahina ang ama ni Marga, at ikaw mahina rin dahil sa babaeng iyan." "Hindi kahinaan ng magmahal," sagot ni Ivan. Ngumiti si Don Ernesto. "Tingnan natin." Inutusan niyang kunin ang dokumento kay Marga. Tumanggi ito. Isa sa mga tauhan ang humablot sa bag niya, ngunit lumaban si Ivan. Nagkagulo. Sa gitna ng sigawan, nahulog ang lampara at nagsimulang kumalat ang apoy sa lumang kortina. Naalala ni Ivan ang aksidente. Usok, init, takot, dilim. Napatigil siya, naninginig. "Ivan!" sigaw ni Marga. Dinayluan siya nito. Hinawakan ang mukha niya. "Tumingin ka sa akin. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako." Ang parehong boses, ang parehong lakas. Sa pagkakataong iyon, hindi na tumakbo si Ivan mula sa takot. Hinawakan niya si Marga at ang ina nito, saka sila tumakbo palabas. Paglabas nila, nandun na ang pulis. Tinawagan pala ni Ivan bago siya pumasok. Naaresto si Don Ernesto. Ngunit si Camille ay nakatakas. At bago mawala sa dilim, nag-iwan siya ng mensahe kay Marga. "Hindi pa tapos ang laban. Aagangin ko pa rin si Ivan kahit ikamatay mo." Matapos maaresto si Don Ernesto, inakala ni Marga na matatapos na ang gulo.
Ngunit ang mga sugat na iniwan ng kasinungalingan ay hindi madaling maghilom. Bumalik siya sa mansyon kasama ang kanyang ina, ngunit hindi na siya nanatili sa silid ng caregiver. Bilang legal wife ni Ivan at tagapagmana ng bahagi ng kumpanya, inalok siya ni Ivan ng sariling suite. Tinanggap niya iyon hindi dahil sa luho, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang ina niya. Isang gabi, kumatok si Ivan sa pinto niya. "Marga, pwede ba tayong mag-usap?" Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang pagod sa mukha nito. "Hindi ko alam kung ilang beses ko kailangang humingi ng tawad," sabi ni Ivan. "Pero gagawin ko araw-araw kung kailangan." Napayuko si Marga. "Hindi sapat ang sorry para mawala ang sakit. Alam ko. Pero hindi rin sapat ang galit para kalimutan ko ang lahat ng mabuti mong nagawa." Napatingin si Ivan. May munting pag-asa sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang lumapit. "Marga, mahal kita." Napatigil ang paghinga niya. "Ivan, hindi mo kailangang sagutin ngayon, pero gusto kong malaman mo. Hindi dahil iniligtas mo ako. Hindi dahil asawa kita. Mahal kita dahil ikaw ang unang taong hindi natatakot sa dilim ko." Tumulo ang luha ni Marga. Ngunit bago siya makapagsalita, may dumating na kasambahay. "Sir Ivan, nasa labas po si Ma'am Camille." Nanigas silang pareho. Pagdating nila sa sala, nakatayo si Camille, maputla, ngunit matatag. Hawak niya ang isang medical envelope. "Ivan," sabi nito, nangingilid ang luha. "Buntis ako." Parang tumigil ang mundo. Napaatras si Marga. "Hindi pwede," sabi ni Ivan. "Hindi tayo." "Bago ka maoperahan," pudol ni Camille. "Noong nalilito ka pa, noong akala mo ako ang kasama mo." Nanginginig ang boses niya, pero may kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Inabot niya ang papel. Positive pregnancy test. May pangalan niya. Hindi makagalaw si Ivan. Alam niyang may mga gabing wala siyang maalala dahil sa sakit at gamot matapos ang operasyon. Pero kaya ba yun? Tumalikod si Marga. "Marga, pakinggan mo ako," habol ni Ivan. "Kung totoo iyan," basag ang boses niya, "kailangan mong panagutan. Hindi ko siya mahal. Pero anak mo ang sinasabi niyang dinadala niya." Napangingiti si Camille sa likod nila. Ngunit lingid sa kanya, may isang taong lihim na nakikinig. Ang matandang kasambahay na matagal nang may duda. Kinagabihan, habang natutulog ang buong mansyon, pumasok ito sa dating kwarto ni Camille at nakita ang resibo ng isang klinik. Hindi OB clinic. Klinik iyon para sa paggawa ng peking laboratory results. Kinabukasan, ipinatawag ni Ivan ang doktor na nakapangalan sa medical result ni Camille. Doon niya nalaman ang unang bitak sa kasinungalingan. Walang record si Camille sa klinik na iyon. Pekeng pirma, pekeng resulta. Ngunit bago pa niya ito maipakita kay Marga, nagpa-press conference si Camille. Sa harap ng media, umiiyak siya. "Iniwan ako ni Ivan Monteverde matapos niyang malaman na buntis ako," sabi niya. "At ang babaeng pumalit sa akin ay walang iba kundi ang caregiver niyang si Marga de la Cruz." Sumabog ang balita. Sa loob ng ilang oras, naging kontrabida si Marga sa mata ng publiko. Tinawag siyang mga agaw, gold digger, babae ng kontrata. Kahit saan siya tumingin, pangalan niya ang pinag-uusapan. Gusto siyang ilayo ni Ivan sa lahat, pero tumanggi siya. "Buong buhay akong tumakbo mula sa kahiyan ng iba," sabi ni Marga. "Hindi na ako tatakbo ngayon." Dumating siya sa board meeting ng Monteverde Holdings na nasa tabi niya si Ivan. Nang tanungin siya ng isang reporter kung totoo bang sinira niya ang relasyon ni na Ivan at Camille, huminga siya ng malalim. "Hindi ko sinira ang kahit anong totoon pagmamahalan. Ang nasira ko lang ay kasinungalingang matagal nang ginamit para kontrolin si Ivan." Sumugod si Camille, galit na galit. "Sinungaling ka." Inilabas ni Ivan ang dokumento. "Peke ang pregnancy result mo, Camille." Nagulak ang lahat. Sumigaw si Camille. "Hindi iyan totoo." Lumabas ang doktor na tinawag ni Ivan.
pinatunayan nito na hindi galing sa kanila ang papel. Namula si Camille, nanginginig. Ngulit imbes na aminin, bigla siyang tumawa. Sige, peke ang pagbubuntis. Pero hindi peke ang katotohanang ginamit ka lang ni Ivan, Marga. Nandyan siya para kunin ang kumpanya mo. Napatingin ng lahat kay Marga. Tumayo si Marga. May karapatan ako sa kumpanya. Pero hindi ko kailangang sirain si Ivan para kunin iyon. Lumabas ang abogado niya at inilapag ang bagong kasunduan. Ibinibigay ni Marga ang voting control ng shares niya pansamantala sa isang independent trust para hindi magamit laban kay Ivan o laban sa kanya. Nagulat si Ivan. Marga, bakit mo ginawa iyon? Para lang malaman ng lahat na hindi kita minahal dahil sa pera. Tumahimik ang buong silid. Lumapit si Ivan sa harap ng board, media at lahat ng taong humusga sa kanila. Lumuhod siya sa harap ni Marga. Then let me prove, sabi niya, na hindi kita rin minahal dahil kailangan kita. Mahal kita dahil pinili kita. Inabot niya ang singsing, hindi ang singsing ng kontrata, kundi bago. Papakasalan mo ba ako ulit, Marga? Hindi bilang kontrata, bilang tunay kong asawa. Tumulo ang luha ni Marga. Mulit bago siya makasagot, biglang dumilim ang ilaw at sa malaking screen lumabas ang live video ni Camille. May hawak siyang baril at nasa tabi niya ang ina ni Marga. Parang piniga ang puso ni Marga nang makita ang ina sa screen. Nakagapos ito sa upuan, umiiyak, habang si Camille ay nakatayo sa likod nito. "Camille!" sigaw ni Ivan. "Huwag mo siyang idamay!" Ngumiti si Camille sa kamera. "Lahat kayo pinagtawanan ako. Tinanggalan ninyo ako ng pangalan, ng dangal, ng kinabukasan. Ngayon, ako naman ang maniningil." "Anong gusto mo?" naminginig na tanong ni Marga. "Ikaw," sagot ni Camille. "Pumunta ka sa dating warehouse ng Monteverde, mag-isa. Kapag isinama mo si Ivan o pulis, hindi mo na makikita ang nanay mo." Pinatay ang video. Hindi na nag-isip si Marga. Tumakbo siya palabas, ngunit hinawakan siya ni Ivan. "Hindi ka pupunta mag-isa. Nanay ko iyon. At ikaw ang buhay ko." Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Ivan, nakita ni Marga ang takot. Hindi takot para sa sarili, kundi para sa kanya. "Trust me," sabi ni Ivan. Hindi kinahahayaang lumaban ng mag-isa. Sa huli, pumayag si Marga sa plano. Magpapanggap siyang mag-isa habang lihim na susunod si Ivan kasama ang pulis. Pagdating ni Marga sa warehouse, madilim at amoy kalawang ang paligid. Sa gitna, naroon si Camille, hawak ang baril. Nasa likod niya ang ina ni Marga. "Lumapit ka," utos ni Camille. Ginawa ni Marga. "Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo?" tanong ni Camille. "Dahil kahit mahirap ka, kahit simple ka, kahit wala kang laban sa akin, ikaw pa rin ang pinili niya. Hindi ko inagaw si Ivan, ikaw ang umalis sa kanya. Dahil ayokong magmahal ng bulag," sigaw ni Camille. "Pero dapat bumalik siya sa akin noong nakakita siya. Hindi pag-ibig ang gusto mo, pag-aari." Nanginginig si Camille sa galit, itinutok niya ang baril kay Marga. Sa sandaling iyon, sumugod si Ivan mula sa likod ng mga kahon. "Camille, tama na!" Nagulat si Camille. Pumutok ang baril. Napahiyaw si Marga. Bumagsak si Ivan sa sahig. Parang gumuho ang mundo ni Marga. Tumakbo siya palapit dito, nanginginig ang kamay. May dugo sa balikat ni Ivan. "Ivan! Ivan, gumising ka!" Hinawakan ni Ivan ang mukha niya. "Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko." Napahagulgol si Marga. Oo, pakakasaling kita ulit, kaya huwag kang mawawala." Dumating ang pulis. Naaresto si Camille habang sumisigaw at umiiyak.
tila nawala na sa sarili. Habang dinadala si Ivan sa ambulansya, hawak ni Marga ang kamay niya. Sa gitna ng sirena, dugo at luha, ngumiti si Ivan ng mahina. Sa wakas, pinili mo rin ako. Umiyak si Marga at hinalikan ng kamay niya. Matagal kitang pinili, Ivan. Natakot lang akong masaktan muli. Lumipas ang 3 buwan. Bumalik ang katahimikan sa mansyon ng Monteverde. Ngunit hindi na iyon malamig na katahimikan. Ngayon, may halakhak na ng mga kasambahay. May bulaklak sa hallway. May musika sa umaga. At may liwanag sa bawat sulok na minsang nilamon ng takot. Si Don Ernesto ay nakulong dahil sa attempted murder, fraud, at pagnanakaw ng ari-arian ng pamilya de la Cruz. Si Camille naman ay dinala sa kulungan matapos maputunayang sangkot sa aksidente, kidnapping, at paninira kay Marga. Hindi naging madali ang paggaling ni Ivan. Ang tama ng bala sa balikat ay hindi nakamamatay, ngunit nag-iwan ito ng peklat. Para kay Ivan, ang peklat na iyon ay paalala ng huling araw na hinayaan niyang may manakit kay Marga. Para kay Marga, paalala iyon na may taong handang humarang sa bala para sa kanya. Sa tulong ng korte, naibalik kay Marga at sa kanyang ina ang karapatan sa bahagi ng Monteverde Holdings. Ngunit imbes na gamitin iyon para maghinggan, pinili ni Marga na itayo ang Mateo de la Cruz Foundation, isang institusyong tutulong sa mga mahihirap na pasyente at caregiver. Sigurado ka ba? Tanong ni Ivan isang hapon habang nakaupo sila sa garden. Saan? Sa paggamit ng yaman mo para tumulong sa iba. Ngumiti si Marga. Iyon ang gusto ng tatay ko. Hindi niya gustong yumaman kami dahil sa galit. Gusto niyang mabuhay kami ng may dangal. Hinawakan ni Ivan ang kamay niya. Kaya nga mahal kita. Napatingin siya rito. Hindi ka na ba masasawa sabihin iyan? Hindi. Ilang beses mo kong iniligtas. Ito lang ang kaya kong ibalik, araw-araw. Dumating ang araw ng tunay nilang kasal. Hindi na iyon lihim. Hindi na kontrata. Hindi na para sa kumpanya o mana. Sa harap lang chapel na puno ng sampagita, nakatayo si Ivan sa dulo ng altar, suot ang puting suit, may ngiting hindi na malamig. Nang lumakad si Marga papalapit sa kanya, hindi niya suot ang pinakamahal na gown sa mundo. Pero sa mga mata ni Ivan, siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Pagdating niya sa altar, bumulong si Ivan. Noong bulag ako, ikaw ang liwanag ko. Ngayong nakakakita na ako, ikaw pa rin ang mundo ko. Tumulo ang luha ni Marga. At ikaw ang lalaking minahal ko, kahit puno ka ng galit. Dahil alam kong sa likod noon, may pusong naghihintay lang mahalin. Nang tinanong sila ng pari, walang pag-aalinlangan si Ivan. I do. Walang takot si Marga. I do. Sa kanilang unang halik bilang tunay na mag-asawa, bumuhos ang mga talupol ng sampagita sa paligid. At sa gilid ng chapel, tahimik na umiyak ang ina ni Marga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nakita niyang ang anak niyang minsang pumasok sa mansyon bilang caregiver, ay lumabas na babaeng hindi nabili, hindi natalo, at hindi nasira. Sa huli, hindi kayamanan ang nagligtas kina Ivan at Marga, kundi katotohanan at ang pag-ibig na piniling manatili kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Wakas.